Alpha Kapal Mooks. Oh, hindi lang pala mambubudol itong singagngag mga kababayan, kundi credit grabber pa. Isipin nyo na lang mabuti mga kababayan ha. Inangkin talaga niya mga kababayan itong construction sa Pangil Bridge sa Mindanao na siya ngayong pinakamataas sa tulay sa Mindanao po mga kababayan, na isang flagship project sa ilalim ng Build ni PRRD. Inangkin po yan ni BBM ngayon. Sabi niya sa kanyang administrasyon daw. Oh, at hindi talaga niya in-acknowledge mga kababayan ni Katiting si dating Pangulong Digong. Kahit pa'y bigyan lang ng credit na nag-umpisa ang konstruksyong ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At natapos lang sa panahon niya mga kababayan. Iniwan niya ni dating Pangulong Digong na konti na lang talaga ang kulang. At ang nakakatawa pa mga kababayan, kamuntikan pang hindi matapos ang tulay na yan ha. Dahil pag-upo ni PBBM mga kababayan is tinapyasan daw ng pondo. Oh, supposedly mga kababayan, last year pa yan natapos. Pero dahil ginipit nila sa pondo mga kababayan, dahil proyekto yan ng build na-delay ng 1 year. Buti na lang mga kababayan kung malampag yung mga politiko sa lugar na yan mga kababayan. At ngayon, thankfully, natapos. At nung natapos mga kababayan, inangkin. Nilagyan pa nga ng pangalan. O eto, Pangil Bay Bridge. His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Ang kanyang pangalan ang nakalagay mga kababayan sa tulay. Pagbigyan na natin na natapos sa kanyang termino, pero yung angkinin mo talaga na sabihin mong sa'yo, your project under your administration, walang credit sa nag-umpisa niyan, ay nakakahiya. Credit grabber mga kababayan. At to think na sa panahon mo, na-delay pa ng 1 taon dahil yung pondo, tinapyasan. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan mga kababayan, gusto po natin pasalamatan muna itong ating mga generous na mga mga kababayan, mga viewers. Salamat po Miss Evelyn Presto 6410. Nagbigay po mga kababayan ng super thanks nung nakaraan nating video. At saka eto pong kababayan natin sa Riyadh na si Clarice Adriano 018. Nagbigay rin po ng super thanks. Thank you po Miss Clarice. Ang sabi niya, please keep supporting VP Sara Duterte at mga politikong hindi corrupt. Of course, paglalaban natin Duterte forever. Samantala, panoorin po natin itong sinabi ni PBBM ha. Countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Of this administration. Isang poste na lang siguro BBM ang kailangan nyo gawin para matapos yan. Inabot pa kayo ng 2 taon mahigit. Tapos ngayon, wala man lang credit sa mga kababayan sa nag-umpisa ng konstruksyon. Sa makatuwid mga kababayan, ang plano na po iyan ha is galing pa kay Gloria. Dumating kay Pinoy, puro drawing. Hindi nila binagyang pansin mga kababayan dahil Mindanao. Pero pagdating na dating Pangulong Digong mga kababayan, dyan nag-umpisa. At sana matatapos yan 2023 pa lang mga kababayan. Pero pag upo ni Marcos, tinapyasan pa ng budget kaya na-delay. Let me start by saying... ngayon mga kababayan, sila na. Nilagyan na ng pangalan. Ang tagal na nating inantay nito, hindi ba? Ang tagal lang inantay. Tapos, dinilay nyo pa. Dahil alam naman natin ha, ang budget para sa proyekto mga kababayan is dinivert nila doon sa ayuda-ayuda. Tinapyasan ng budget yung mga proyekto. Dahil ibibigay sa ayuda, kaya na-delay ng 1 year Muntik ka pong hindi matapos kung hindi ko malampag ang mga politiko doon. I just said we waited for this such a long time. Ribbon cutting, nilagyan ng pangalan ha. Kay Marcos na. At wala po talaga siyang mention mga kababayan na ni Katiting na ibigyang credit si Duterte. Wala. Sa kanya. Project under my administration. The conception of this bridge until today, it has been 4 decades. 4 dekada na. Sobrang taas po niyan mga kababayan. Longest bridge in Mindanao. Ilang kilometro? 3, 4, basta something napakahaba po mga kababayan na ang lampas siguro 3 oras sa biyahe mo, 7 minutes na lang. At tanging si Pangulong Digong lang po mga kababayan nakakapag-realize na plano na iyan dahil matagal na yan. Dati pa yan galing kay Gloria, halos lang mga kababayan, drawing. Kaso nga lang mga kababayan, si PRRD ayaw na ding sabihing inangkin niya dahil nagtatrabaho lang si PRRD. Panoorin po natin mga kababayan ang sinabi ng isang kongresista na muntikan nang hindi matuloy ang opening nito dahil
hinarang ang budget. Panoorin niyo po. Ang hearing po ito mga kababayan na is noong mga 1 to 2 years ago na umalma itong si Mama, isang kongresista doon sa Mindanao mga kababayan dahil ang budget para sa bridge mga kababayan is binawasan sa ilalim ng Marcos administration. Muntikan pa hindi ma-open. It is already about 78% complete, Your Honor. 78% na lang ha. 22% na lang ang kailangan gawin ni Marcos mga kababayan. Na-delay pa. And our target is to complete the bridge by middle of next year. This will be completed. Ang target po namin is to complete it by next year. I'd like to read on the record what I've extracted from our committee minutes of the budget briefing last year with the DPWH, and I quote Yusek Emil Sadain, "The full completion of the Pangal Bay Bridge will be on December 2023." Last year pa dapat mga kababayan na open ha. Kaso, hindi natuloy. Bakit? Pakinggan nyo. I quote Secretary Manuel Bonoan, "The project will be completed by December 2023. In our national expenditure program, when we presented it to the committee at that time, we have allocated 70 billion pesos. 70 billion pesos. 70 billion pesos for mga kababayan ha. the implementation of the foreign assisted projects, including Pangal Bay Bridge at that time. What happened was, actually, the only amount that was released to us after under the General Appropriations Act is only 7 billion. See? Ang ni-request nila mga kababayan, 70 billion para matapos agad ha. Dahil supposedly, matagal nang natapos yan Ang nirelease lang ng mga buhaya mga kababayan, 7 billion, 1/10 lang. So for many projects, so we have to reallocate it again, Mr. Chairman. Dahil nilagay nila sa ayuda mga kababayan. Tapos ngayon, nung opening, akala mo kung sinong siya ang nagpatayo? Siya nga ang cause ng delay mga kababayan under Marcos administration. To the many projects, and this is one of the reasons why we were not able to complete, Your Honor. Thank you, Mr. Chair and Honorable Secretary, for being so honest. You're actually more honest than some of our colleagues here in Congress. Correct. Mga colleagues ng mga buhaya. And now we have it on the record for the governors of Northern Mindanao to hear that it is the Congress. Ang Kongreso. That is the reason why the Pangal Bay Bridge fell short. See? Pagsabihan mo ang mga amo mo dyan. Dahil ikaw ang representative ng Lanao ba? Taga Lanao ba ito mga kababayan? Mabuti naman mga kababayan at nadinig. After ng hearing na iyan mga kababayan is nabigyan ng budget. Natapos ngayon. Ngayon lang, na-delay na. See? Ganyan ka hudas ang mga Marcos administration ngayon mga kababayan. Diyan sa Kongreso, mga bata nila, si Tamba. Yung supposedly para sa proyekto, kinaltasan from 70 billion ginawang 7 billion na lang. Dahil ang daray siguro, binigay sa ayuda. Nakakahiya. Because this is the first time. I'm used to being rubber stamped. Because we support our leadership that way. But lied to the people of Lanao del Norte, to the people of Misamis Occidental, that the bridge will be completed and then there's a realignment for no good reason, but maybe greed. Greed! Correct! Masama naman. Those that are in charge Napakasama of crafting the GAA, the very, very small committee of maybe one person. One person. Alam na natin kung sino. Dalawa actually. Si Tamba at si Saldico. Na lang, we will have better results, more productive results, more pro-people results in the 2024 GAA. That's all I have to say, and I'd like to thank our Secretary for being very honest and frank on why Pangal Bay Bridge cannot be completed in 2023 but instead 2024. See? Kongresista na mismo mga kababayan ang nagsabi, grade! Ng isang tao. Ewan na natin si Tamba o si Saldico o silang dalawa. B1 at B2. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.